Good evening mga mandirigma. Welcome sa Thinking Ground. I can assure you dito hindi kayo mawawalan pero di ko sigurado kung magkakaroon rin kayo. I'll let you be the judge of that. Tara magasa tayo ng kalaman habang nagtatawa na. Pasok mga mandirigma. Let's begin! Yung multo nung pangalawang envelope kasi, will the Senate repeat its darkest history with Sara Duterte? Yan. Yan yung pag-usapan natin. No? So, guys, habang nagdi-decide yung mga senador judges pagdating sa legal issue ng bank records ni Sara Duterte, unti-unting lumilinaw na ang pagpili sa transparency na ang pagpili sa transparency lang talaga ang tanging paraan para maiwasan natin yung matinding political crisis na pwedeng sumira sa tiwala ng taong bayan. 'Di ba? So, blocking the ultimate truth through these procedural excuses will only trigger a severe destabilization that will surely ruin our country and destroy the credibility of our courts. So, mga tropa, no, yung kapangyarihan ng subpoena and the ghost of the second envelope, pag-usapan natin. Mga mandirigma, let's face it, may sapat na compulsory power naman talaga ang Senate impeachment, no? Yung impeachment court para mag-issue ng subpoena at makakuha ng bank records na yan. Kaya nga lang, wala talagang silbi, no? Yung bank secrecy law rito. Dahil may clear exception naman talaga pagdating sa impeachment case ng mga matataas na opisyal eh. Exempted dapat yan. Wala talagang silbi yung bank secrecy law. Pero, sandali lang may napansin ba kayo? Naging takbo ng history ng 2001 impeachment trial ni Pangulong Joseph Estrada. When those 11 politicians voted against opening that controversial envelope, the prosecutors staged a massive walkout due to the obvious cover-up of critical evidence. Di ba dyan nangyari yung EDSA 2? Nang hindi nila hinayaang buksan? Kayo ba mga tropa? Papayag ba kayong uulitin lang ng Senado yung ganitong kaduwagan para lang isave ang isang makapangyarihang politiko? Kasi meron ako nakita, nagla-live, yung pagkakamali ni Alan Peter Cayetano, isinisisi kay Duterte. Magiging double standard tayo, no? Pag sinisisi mo si Duterte, dahil siguradong involved si then Secretary ng DFA na si Alan Peter Cayetano, pag may mga sablay pala yung di ba? Pag-usapan natin mamaya. So pag may sablay pala yung mga secretaries ng gabinete ni PBBM, does that mean connected din talaga? 'Di ba? Magiging double standard. So, yeah, maganda yung topic natin mamaya. Ito mga tropa vibes we are demanding absolute consistency because this very same politicians have their own personal history to face right now. Naalala niyo ba si Senator Loren Legarda? Buong tapang na bumoto noon para lang mabuksan yung pangalawang sobre para mailantad ang katotohanan sa bansa. Naalala nyo ba si Senator Loren Legarda? Oh, napakatapang. Pero isipin nyo to if she fought for the truth back then, what happened to her standards today when dealing with this current Vice President? Anong nangyari? Anong pinagkaiba? Bakit ngayon parang di mo trip ganon? Kaya wag din nating kalimutan si Senator Cayetano. Noong 2012, Corona trial. Isa si Alan Peter Cayetano sa pinakamaingay, no? Na nag-demand ng full disclosure sa bank accounts ng dating Chief Justice. It was Alan Peter Cayetano. Let's not forget about that. Kapag gumagamit kayo ng double standard, no? If you are going to change your principle today just to protect your political allies, you are directly offending the trust of the ordinary citizens. 'Di ba? Huwag kayong double standard.
Kung dati payag kayo na buksan, ngayon ayaw nyo na. Ano nangyari? Kapag hinayaan nating i-block ang bank receipts na yan, you will establish a dangerous precedent that will destroy our economy and drive away foreign investors. Voting against the subpoena will degrade this institution, turning it into a mere protector of politicians with unexplained wealth who hide from the public scrutiny. Takot may scrutinize. Meron nyo gagawin na lang nilang taguan yan. Kaya pinakamaganda, ilabas. Pagbigyan niyang isinumpinan eh. Pero kahit anong iwas nyo sa debate, hindi nyo mabubur ang katotohanan na ang unexplained wealth ay isang malubhang krimen at ang public office ay isang public trust. Public office remains a sacred duty. Kaya because of this, exposing these accounts is the only way to confirm if there is real honesty in the second highest leader of the country. Vice President Duterte, Sara Duterte. Hindi ba kayo nababahala dun sa sitwasyon? Kapag pinili ng senador, if our senators choose to ignore the evidence, they will be the ones triggering another wave of trouble. Diba? At saka yung total collapse ng public trust. Pagtitiwalaan nyo pa ba sila? Malamang, pagtatanga-tanga tayong Pilipino, baka iboto pa nga ulit natin yung mga yan eh. Pero para sa akin, dyan nagsisimulang mabutas yung depensa ng mga mamabatas na mas pinili ang personal interest kaysa sa kanilang sinumpa ang tungkulin. Ganyan yung mga trapo. They would rather protect their ally instead of pushing forward para dun sa katotohanan. Kaya, alam niyo para sa akin, hindi nyo na pwedeng idaan sa drama ng privacy concern ng ang bilyon-bilyong pondo na karapatan na malaman ng bawat ordinaryong Pilipino. My reading on this is that voting against the subpoena is the modern version of the second envelope na nangyari nung panahon ni ERAP. And remember that history is absolutely unforgiving to those who cover up corruptions. Mag-ingat kayo. Ito yung threat ko. It's a threat about baka pumasok na tayo sa EDSA 4. Tapos na yung EDSA 3 ng yung EDSA 3 ng mga DDS, ampaw. Butaw kasi yun. Pag yung EDSA 4 ng mga loyalista, bahala kayo dyan. Kabahan na kayo, kapit kayo sa dalawang itlog nyo. No? Siguradong matatai kayo dyan.